ng buhay. At paalala lang sa inyo, hawak ko itong libro natin. Ito. At pasensya na kayo kung kung yung ibang in-upload dati ng hapon ay hindi ko itinuloy dahil para sa akin hindi maganda kasi sa inyo na mga dati ko ng subscriber, viewers, ay alam kong natuto na kayo. Naunawaan nyo yung mga gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang paggamit ng mga orasyon o salita ay hindi basta lang salita ito. Itong salita na ito o mga orasyon na ito ay mapanganib. Kaya sabi ko mas delikado. Sa inyo alam kong matagal ko nang masugid na taga-subaybay, alam kong hindi nyo gagamitin ito sa kasamaan. Ang inaalala ko lang, yung mga bago, na kapag nakita itong aking itinuturo, ng intensyon ko ay para sa inyo, ng intensyon ko ay para lang sa mga taong mayroong hindi magandang pag-uugali, mapang-alipusta, mapanghamak, mataas ang tingin sa sarili. Ito yung aking gustong ibigay sa inyo. Yung mga mapangliit, makapobre, yun ang dapat mga parusahan. Kaya lang, naisip ko nung una, para sa inyo yan, na kung sino man ang gagawa sa inyo, kahit pa paano, masama ng loob, ay bagamat wala kayong pera, ay gaganyanan, babastahin, basta na lang inyong pagkatao. Para sa akin tama yun. Na ipagtanggol mo sarili mo sa mga taong mapangapi. Ngunit naisip ko rin na mali pala. Sa iba na bago lang, na nakakapanood at biglang gamitin. Magpapasalamat ako kung hindi basta tatalab. Pero hindi ko rin masabi. Kasi ang isang tao may aura. May malakas ang aura, may mahina ang aura na hindi gagana ng orasyon. Pero mayroong tao malakas ang aura. Ganito yan. Kahit anong tagal mo na, ginawa mo ng lahat. Mga orasyon, lahat ng pamilyang ginawa mo na. Ngunit, hanggang sa lumipas ang mga linggo, buwan, taon, pagdating sa iyong paggamit mo ng orasyon ay mahina. Hindi pa rin mararamdaman ang kalakasan. Yun yung sinasabi ko, ang lahat ng tao ay hindi pare-pares ang aura. Merong tao na minsan lang pag oras na gumamit ng salita, talabagan, doon ako natatakot. Lalo't hindi niya pa napapakinig ang ating mga pamilyang
na huwag mong gagamitin sa kasamaan to. Maliban na lang kung sa masama mong tao na ikaw ay inapi, binibigyan ko po ng kapahintulutan yan. Pero kung gagamitin mo na sa sariling interest mo na kapag-higanti, agad, doon ako natatakot. Ang gusto ko sa inyo, sabi nga ng Panginoong Diyos natin, o Panginoong Hesus na nagturo, dahil ang Ama ay wala namang kautusan. Ang kautusan niya ay nandun sa anak. Ang anak ang nagpakilala sa Ama. At ang salita ng anak ay galing sa Ama. Lahat ng batas na itinuro ng anak ay galing sa Ama. Ang sabi, matuto kayong magpakumbaba. Mabigat na bagay na yun. Napakabigat na bagay na yung magpakumbaba. Ngunit, ba't di mo subukan na magpakumbaba? Napakasarap pala magpakumbaba. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo magpakumbaba. Sapagkat pala ang pagpapakumbaba ay sagisag ng iyong malinis at dalisay na kalooban at mararamdaman mo ang kapanatagan, katahimikan. Huwag po nating isipin na tayo hindi natin kaya magpakumbaba. Sumunod po tayo kung ano ang nasa kautusan. Basta bagamat hindi nyo na mararamdaman pa ang aking sinasabi. Pero sigurado ko, mangyayari at mangyayari. Maring mangyayari at mangyayari na mararanasan ninyo sinasabi ko. Susundan pa yun ang mahalin mo yung kaaway. Yan po sa lahat ang hirap mahalin ang kaaway. Sa lahat po ng utos, yan ang hirap sundin. Ang mahalin mo ang iyong kaaway. Yung magpakumbaba kaya kong gawin. Pero yung mahalin mo iyong kaaway, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero na kayo ng bahala magpasya dyan. Ibinibigay ko na po ang desisyon sa inyo dyan. Pero yan po ay utos na dapat natin sundin. Hindi ko kayo pangungunahan dyan. Yan ang pumbahala dyan. At sa lahat na gustong matuto, nagtatanong sa akin, ano daw yung pinakamalakas na orasyon na pwedeng itato sa katawan. Ang masasabi ko lang po sa inyo, ang pinakamalakas na tato, na orasyon ay tatato sa katawan. Wala po sa tato. Ang pinakamalakas na orasyon ay wala po sa tato. Ang pinakamalakas na orasyon ay ang iyong paniniwala. Kapag ikaw ay nagdadalawang isip, kapag ikaw ay nagugulumihanan, anong kalakasan magkakaroon ka? Hindi ba't wala? Unahin mo muna ang pagpapalakas ng iyong espiritual. Sumunod sa utos, gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong sa kapwa, mahalin ang kapwa, iwasan makipag-away. Pero kung ikaw nga awayin, binigay ko na sa iyong kamay ang pag-uusga. Basta tayo, andito lang tayo, hindi tayo nakipagkumpetensya sa larangan ng social media
na sila ay mga hindi tinatablan, hindi pinuputukan. Wala po sa bokabularyo ko yan. At higit sa lahat, hindi ako nagpapakilalang ako'y manggagamot. Dahil ang ating Panginoong Hesus ng manggamot, walang inilagay sa Biblia na siya'y nagpabayad o humiling ng kabayaran sa kanyang panggagamot. Hindi ko alam kung saan galing ang kaalaman nila yan. Pero ang alam ko, iisa ang kanilang pagsikap sa social media. Wala silang alam na ibang gamutin kundi puro sakulam. Ang ibang sakit, wala silang kakayahan na manggamot ng ibang sakit. Ang alam nilang gamutin ay puro sakulam. Napakarami nila. At dahil sa paggamot sa kulam, nagkaroon na sila ng kompetensya sa social media. Nagsigandang buhay, nagsiyaman na, mga bato na ang bahay nila. Ngayon po tatanungin ko kayo, sinong manggagamot ang nasa social media na hindi sumikat, na hindi sa pangkukulam ang ginagamot nila na gumaling, na nagpapagamot sa kanila na hindi sa kulam? Popular na sila. Kanya-kanya silang pasikatan dyan. Pero alam ko na sila nagpapabayad. Ako hindi po ako nagpapabayad. At higit sa lahat, hindi ako nagpapakilalang mga gamot. Dahil ng Panginoong Hesus ng gamot, ang sabi ng Panginoong Hesus, nang binuhay niya yung bata na namatay, sabi niya natutulog lang. Ang sabi niya, ipaglihim ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pero sila, andyan sa social media. Ipinakikita nila, pinangangalandakan nila, dahil ang purpose nila, mga viewers, pupunta sa kanila, pag-upo pa lang sa kanilang ika nga ang tawag yan, bahay gamutan nila, uupo ka pa lang, yung isa 10,000 sa upuan pa lang, yung isa 5,000. Para bang uupo ka pa lang doon sa, parang pag sa labas, wala pa. Pag pumasok ko sa loob ng bahay, may mga upuan, may entrance fee na agad yan, 5,000 na agad. Sabi ko nga, ang mga taong ito ay hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ako ayoko magpabayad. Bakit? Dahil alam ko ang mangyayari sa akin. Sila hindi nila alam ang mangyayari sa kanila. Tandaan nyo ito. Kapag ikaw ay manggagamot na nagpabayad, ngayon, mababayaan ka. Sige, manggamot ka ng manggamot. Mapapagaling mo sila. Sabi nga ni Jesus ang ating Panginoon Jesus, makakapagpagaling kayo ng mga sakit sa pamamagitan ng aking pangalan. Pero wala sinabing magsibayad kayo sa pagaling na inyong makaramdaman. Walang ganun. Pag ikaw ay nagpabayad sa iyong panggagamot, ito po ang tandaan ninyo. At oras na ikaw na mismo ng gagamot na nagpapabayad, darating ang araw, ang oras mo na ikaw ay magkakasakit. At pag nagkasakit ka, tandaan nito, walang kabayaran ang sisingilin sa iyo. Buhay mo. Kahit doon sa itaas, hindi ka maliligtas doon.
at sa mga manggagamot na hindi nagpapabayad. Ito po. Hayaan mo manggamot ka na manggamot na walang bayad. Sapagkat pag ikaw ay nagkasakit, natural lang lahat ay magkakasakit. Ikaw ay gagaling nang walang kabayaran din. Sapagkat yan ang kabayaran mo nang ikaw ay nanggagamot nang walang kabayaran. Naunawaan niyo po sinasabi ko, kaya po ako'y takot magpabayad. Kung ako may mga ginagamot, ayaw ko ng regalo. Ayaw ko ng donasyon. Ayaw ko ng mga pera o kahit ano pa mga lagayan. Ayaw ko. Baka sabihin nyo, sabi nyo lang yan. Matagal na po ako dito. Ibalis dito sa 5 taon na ako nagbablog. Pero sa spiritual, matagal na po ako. Kahit 5, wala akong kinukuhang bayad. Dahil meron po akong kinakatakutan. Ang kinakatakutan ko yung utos. Katulad po ng mga mutya na yan. Kung gugustuhin ko lang magkapera, gagawa po ako. Marami ako dito binibigay sa akin mga batong umo, bato ng bulalakaw, mga bato balani, mga salinta, may mga sa bao, 2 mata, 1 mata, walang mata. Kung ito po ay gagawin ko at i-upload ko, alam ko, pagkakapera ko. Marami ako niyan. Ito ay ibinigay sa akin, alam nila, yung aking advokasya. Pero hindi ko gagawin ito. Hindi ko po hangad ang magkapera. Ang hangad ko lang maligtas ang mga tao sa anumang kapahamakan. Ibinibigay ko po ang aking mga mutya. Sa ating pupunta rito, nalulungkot lang ako sa mga taong malalayo na hindi makarating dito. Paano ko mabibigyan ng mga mutya? Ang kailangan pagbibigay ko ng mutya na andyan ang mutya, andyan ang tao. Babasbasan ko. Paano ko mababasbasan ng tao? Ipadadala ko sa LBC, tapos ang tao na andoon. Doon ako nahihirapan. Siguro kulang pa rin ang aking kapangyarihan na kayang ipadala na lang. Wala akong, hindi ko po iniisip ang gastos. Hindi po mahalaga sa akin yan. Ang akin pong sabihin ay ang makatulong, makagamot, magkaroon ng proteksyon, ang iyong sarili, ang iyong sambayan. Yan po ang advokasya sa buhay kong ito. Dahil ako po'y matanda na rin. 62 na po ako. Ay, buhay. Salamat. At nakarating tayo sa edad na tao. Ako'y sana pagpalain kayo sa araw-araw. Huwag niyong kalimutan magdasal, umaga at gabi. Sa pagdadasal po ninyo, huwag niyong kalilimutan ang salitang, bigyan niyo po kami ng katahimikan, kapanatagan, kaligayahan sa aming pagtulog, ang aking sarili, aking buong pamilya, ganun din sa umaga. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At sa gabi pagtulog niyo, ang sarap-sarap matulog, ang sarap-sarap gumising, ang lakas sa katawan, at alam mo, ramdam mo
na malayo ka sa disgrasya. Alam na alam mo na walang sino manggagalaw sa iyo. Alam na alam mo, nararamdaman mo sa sarili mo na ligtas ka dahil naandyan siya. Yun lamang, maraming salamat po. At sana po, magpatuloy kayo sa pakikinig. At marami pa po tayo mga orasyon ibibigay ko sa inyo. Ang ating libro po ay pang-30. Meron po tayong 27 plus ito po pang-30 libro. Tayo po ay nasa pang-4 na libro pa lang. Baka 20 years na hindi po matapos ang pag-upload ng ating libro. Ano po, at muli, shout out po sa ating mga datihan o mga luma na kong subscriber. Shout out sa inyo at pati sa mga bago. Wag po kayong mag-alala. At sisiguraduhin ko, susulitin ko na pag kayo po ay mag-subscribe dito sa ating channel, hindi ko kayo bibiguin. Marami kayong matututunan at sisiguraduhin ko kayo sa inyo na hindi kayo mapapahamak, mapapasama, maliligtas sa inyong kaluluwa sa aking pagtuturo. Hindi po kayo maliligaw sapagkat tayo po kailanman ay walang puwang sa akin ang gumamit ng kaliwa. Pare-paras kaming antingero, pero hindi ko binubuhat ang aking bangko. Kung meron ka mang bangko dyan, sa iyo yan. At meron akong bangko na akin sa tingin mo ay bulok na bangko, okay sa akin yan. Ang importante sa akin, kahit bulok ang aking bangko, sa iyo ay gintong kumikinang na bangko. Kahit ang sa akin ay bulok, inaanay, pero sisiguro din ko nakatayo. Dahil ang nagpapatibay sa bangko ko na inupong kong bulok ay ang Ama. At sa lahat pa ng ating mga shout out sa inyo lahat. Ngayon po ay meron na tayong 6,710 subscriber. 2020 ako nag-start mag-YouTube. Ngayon, 2025 na. Almost 5 years na. Alam niyo ba kung natatandaan niyo pa yung sinabi ko noon, hindi ko hangad kumita sa YouTube. Ano man may income meron yan? Sa katotohanan yan, sa loob ng 5 taon, natupad nga ang sinabi ko. Hindi ko hangad ang kumita. Pero kumita na ang aking YouTube channel. May pumasok na po dyan na 5,000, nasa 10,000 na po ang pumapasok sa aking savings account o current account. Pero hanggang ngayon hindi ko kinukuha. Alam niyo po kung bakit? Uulitin ko ulit, hindi ko po hangad ang kumita. Dahil ang iniisip ko, pag oras na lumaki na ang pumasok na income sa aking YouTube channel, gagamitin ko po yan sa aking mga subscriber sa malalayong lugar
para ipadala ko ang mga mutya na ireregalo ko sa inyo. Ang protection ninyo sa araw-araw. Gagamitin ko po yan para sa inyo. Hindi po para sa sarili ko. Kaya kung mas lalaki pa, sige lang po. Tutuparin ko ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko gagamitin yan sa pansarili ko. Gagamitin ko din yan para sa inyo dahil ang perang yan ay galing din sa inyo. Salamat sa hindi pag-skip na ads at salamat sa pagpatuloy na pagdagdag ng ating mga subscriber. Hayaan ninyo, hindi ko kayo susubukan. Ako ang subukan ninyo kung ano ang kaya kong gawin sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.